So what's up? Aero here, pero sa ngayon, papangalanan ko yung vlog ko ng Reptit Moto. So ito yung first big bike ko. Recently lang ako nahilig sa motorcycle. This is CF Moto NK675, and then currently on break-in period ako. Today is December 31, 2025, New Year's Day. Quick ride lang, iakyat ko siya ng Ternate and then kwentuhan tayo. So let's go. Since ito ang pinakauna kong vlog, siguro basic spec or details muna tayo ng NK675. Price is 409,000 pesos, inline 3 with 675cc displacement, 94 horsepower at 11,000 RPM, torque 70 Newton meters of torque at 8,250 RPM, 6-speed with quick shifter up only, pero okay na din. Actually nag-enjoy ako dun sa quick shifter neto with a very nice TFT display panel, no? Sobrang ganda niya sa personal. Hindi ko pa nga tinatanggal yung plastic pag dumating na yung in-order kong cover. Front brake with dual 300mm disc with 4-piston J1 caliper. Sa rear naman is 240mm disc with single piston caliper. Of course, dual channel ABS na siya. Sa suspension naman, sa front is 41mm inverted fully adjustable Kayaba port. Sa rear, KYB pa din, adjustable monoshock naman. 15 liters fuel tank capacity na may bigat na 189 kilograms. Sa mga nagtatanong, no, since bago nga ako sa big bike, kayang-kaya naman pag na-under na siya, sobrang gaang niya na, very nimble siya. Imagine, no, first big bike, ganito ko na siya i-drive kagad. Seat height naman, 810mm. Medyo tiptoe ako, pero kayang-kaya naman. So, as a beginner bike, pwede ba to? Actually, ako, kinaya ko siya. So, ang ginawa ko kasi, dapat NK450 lang talaga yung kukunin ko. So, pagpunta ko ng CF Auto Makati, nakita ko to, naisip ko, kung matututo naman ako ng manual, and then, kung kukunin ko yung 450, edi mangangarap pa ako ulit na maglabas ng 675 in the future. So ang ginawa ko, kumuha muna ako ng Rusi, manual siya, no? So dun muna pinag-practicean ko. Natuto lang ako last November, and then 1 month yun talaga. Ride lang ako ng ride, talagang inaral ko yung manual. So marunong naman ako mag-drive ng manual na kotse. Actually, kung makikita nyo mabilis yung pacing ko, nagda-drive ako ng Subaru STI. Sanay naman ako sa mga fast pacing talaga. And then, medyo may alam naman ako sa kalye. So, bakit NK675 ng CF Moto yung napili kong maging unang big bike ko? Tumitingin ako ng CB650, C900 na use, pero hindi ako masyado talaga sa motor dati. Yung nakita ko talaga yung mga CF Moto, stick talaga nung itsura nila eh. Parang, ayun talaga eh, kumbaga, first impression talaga sa akin, ang ganda talaga. Gustong gusto ko talaga yung itsura niya. Another thing, siguro, yun nga, parang sinagad na yata ng features ng mga Chinese yung pagkagawa dito, no? So, it's a very good first big bike talaga. So, in the future, tignan natin kung mag-upgrade tayo, mas mahilig tayo sa ibang motor. Yes, of course, very cheap. Napakamura niya compared dun sa mga nabanggit ko. And then, ayun nga, ang CF Moto, kumbaga BYD sa motorcycle world to eh. Gumaganda na talaga yung reputation nila. Current upgrades, of course, inuna ko, sabi ng mga tropa, is a Evotech slider, no? So, yun daw kasi importante daw, lalo na as a beginner. And then, ayun, full gear din. Bumili ako tulad netong LS2, HJC na helmet, knee pads, and then yung riding shoes ko, gamit ko pa ito pang drive ko sa Subaru ko dati. At syempre, yung exhaust natin, no? Kulang yung motor eh pag hindi tutunog ng ganito. So, maririnig ko dito, and then may mga post din ako ng mga sample ng mga exhaust ng motor. Nagpakabit ako sa KP Moto Imus Arrow Exhaust. Yan, dalawin nyo yung page nila or punta kayo sa shop nila. So ayun, I hope nag-enjoy kayo sa first vlog ko. Actually, try lang to. Ito yung first vlog ko. Pero kung isa-subscribe nyo ako, maybe ituloy-tuloy natin yung mga gantong content. Mag-upgrade tayo ng mga motor. Try natin formahan tong NK675. So, ayun. Thank you so much. Happy New Year!